hindi kayang mag-evolve ang mga Eternals gaya ng ibang nilalang. Pagkatapos nito, ikinuwento ni Cersei sa grupo ang lahat ng kanyang nalaman at napagtanto nila na ang sakit ni Thena ay aktual na pag-activate ng kanilang mga lumang alaala na naglalantad ng katotohanan. Nabigla at nalungkot sila nang malaman na sila ay artipisyal lamang, ngunit nagpasya ang karamihan sa kanila na humanap ng paraan upang iligtas ang mga tao sa daigdig. Napag-isipan nilang hanapin si Droog at tingnan kung magagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isipan ni Tiamat. Sumunod na nagtungo ang mga Eternal sa Amazon. Nakatira si Droog sa isang nayon kung saan pinamumunuan niya ang mga taong namumuhay sa ganap na kapayapaan. Ayaw niyang tulungan ang iba sa kanilang misyon dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya, matapos matuklasang ang buong pag-iral niya ay isang kasinungalingan lamang. Kinagabihan, ipinahayag ni Kingo ang kanyang pakikiramay kay Sprite dahil alam niyang mahal niya si Icarus, ngunit hindi niya ito magawang ipakita dahil sa kanyang anyong parang bata. Pinahalagahan ni Sprite ang damdaming iyon hanggang mapansin niyang kinukunan sila ni Karun, kaya sinira niya ang kamera. Tinawagan ni Cersei si Dane upang kamustahin siya at napanood ito ni Icarus ng maiselos, dahilan upang tanungin siya ni Cersei kung bakit niya siya iniwan. Habang magpapaliwanag na sana si Icarus, biglang lumitaw si Crow at dinukot siya. Inatake rin ng mas maraming Deviants ang nayon, kaya agad na kumilos ang mga Eternals. Pinatatag ni Cersei ang isang gusali upang pagtaguan ng mga tao, sa kanya inihagis ang maraming puno sa ibabaw ng mga Deviants. Kinontro ni Droog ang mga tao bilang isang nagkakaisang hukbo, ngunit agad siyang pinahinto ni Cersei at ipinadala ang mga tao sa ligtas na lugar. Sandaling nag-ipon ng lakas si Kingo at pinasabog ang ulo ng isang Deviant gamit ang kanyang energy beam. Hinarap naman ni Icarus si Crow na itinulak siya pababa at sinipsip ang kanyang mga kapangyarihan. Sumunod na sumabak si Gilgamesh upang labanan si Crow, ngunit habang abala siya sa pag-iingat kay Thena, muling nawalan ng kontrol si Thena at inatake si Icarus. Napansin ito ni Gilgamesh at agad na lumapit kay Thena upang aliwin siya at nagawa niyang pakalmahin ito. Pagkatapos, hinabol ni Icarus ang isang lumilipad na Deviant at pinabagsak ito sa nayon, kung saan pinatay niya ang ilan gamit ang kanyang mga sinag mula sa mata. Isang Deviant ang biglang umatake kay Icarus mula sa likuran, ngunit dumating si Cersei upang iligtas siya. Ikinagulat ng lahat ng magawa niyang gawing puno ang Deviant, isang bagay na hindi pa niya kailanman nagawa noon. Patuloy na nilabanan ni Gilgamesh si Crow, ngunit dahil sa kanyang pagkabahala kay Thena, nagawang patayin siya ni Crow at sinipsip ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos nito, nagbago ang anyo ni Crow, naging mas kahawig ng tao at natutong magsalita ng Ingles. Inakusahan ni Crow ang mga Eternals bilang mga mamamatay tao, ngunit nang dumating si Icarus upang labanan siya, tumakas si Crow. Tumakbo si Thena sa tabi ni Gilgamesh na namatay sa kanyang mga bisig matapos sabihing huwag siyang kalimutang alalahanin. Kalaunan, sinunog nila ang katawan ni Gilgamesh at itinapon ni Thena ang kanyang mga abo sa ilog. Sa wakas, napagtanto ni Droog na ang pagkontrol sa lahat ay hindi magpapabuti sa kanya at magiging katulad lamang siya ng isang Deviant. Kaya pumayag siyang sumama sa misyon, ngunit hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isang Celestial, kaya kailangan nilang hanapin si Phastos. Isa pang alaala ang lumitaw, 1,945 sa Hiroshima matapos ibagsak ang bombang atomika. Nakatayo si Phastos sa gitna ng wasak na lugar, umiiyak at puno ng pagsisisi sa pagtulong niya sa sangkatauhan na umunlad sa teknolohiya para lamang patuloy silang magpatayan. Dito siya nawalan ng pananampalataya sa sangkatauhan at nagpa siyang talikuran ito. Bumalik sa kasalukuyan, dumating ang grupo sa Chicago at nagulat ng matuklasan na si Phastos ay may asawang lalaki at isang anak at namumuhay sa isang bahay sa mga suburb. Matapos marinig ang kwento, ipinaliwanag ni Phastos na ang kanyang asawa ang nagbalik ng kanyang paniniwala sa sangkatauhan, ngunit ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya alang-alang sa isang mapanganib na misyon. Gayunpaman, sinabi ng kanyang asawa na ituloy niya ito kung ang ibig sabihin ay may kinabukasan sila at ang kanilang anak. Sumunod, nagtungo ang mga Eternal sa Iraq kung saan ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan upang palayain ang domo mula sa pagkakatago nito sa ilalim ng lupa. Doon pala naninirahan si Makari sa buong panahong iyon at ginagamit lamang ang kanyang super speed kapag lalabas siya upang kumuha ng mga supply.
Naisip ni Fastos ang ideya na pag-ugnayin ang kapangyarihan ng lahat sa pamamagitan ng Unimind na magpapahintulot sa kanila na ipasa ang kanilang lakas upang makontrol ni Droog ang isipan ni Tiamat. May pagdududa si Kingo sa planong ito at sinabi nila ni Sprite na mas pipiliin nilang sundin ang pamumuno ni Icarus na malinaw ring nag-aalinlangan. Ngunit sinabi ni Icarus kay Kingo na hindi siya ang inaakala nitong siya. Muling binalikan ni Icarus ang isang alaala. 6 na araw ang nakalipas, binisita siya ni Ajak upang sabihin na malapit na ang oras ng emergence at ibinunyag na matagal nang alam ni Icarus ang katotohanan. Matapos mabuhay kasama ang mga tao sa mahabang panahon, naniniwala si Ajak na hindi na nila dapat ituloy ang misyon dahil maganda ang sangkatauhan at ang daigdig at karapat-dapat ang mga ito sa mas mabuting kapalaran. Sinabi ni Icarus kay Ajak na may nais muna siyang ipakita at dinala niya ito sa Alaska. Sa isang nagyelong lawa, muling lumitaw ang ilang deviants at ipinaliwanag ni Icarus na sila inagyelo ng maraming siglo hanggang sa magsimulang matunaw ang glacier dahil umiinit ang core ng daigdig bunsod ng nalalapit na emergence. Pagkatapos, inihayag ni Icarus na nananatili siyang tapat kay Arishem at itinulak si Ajak sa lawa kung saan agad siyang sinunggaban ni Crow at sinipsip ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkaraan, dinala ni Icarus ang katawan ni Ajak sa isang farmhouse at iniwan iyon doon upang matagpuan ni Cersei kalaunan. Sa matinding dalamhati, napaputok siya ng mga sinag na nagdulot ng sunog. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Icarus kay Cersei na mahal pa rin niya ito at hinawakan ni Cersei ang kanyang kamay bilang pagdamay, ngunit hindi niya ito sinagot ng kaparehong damdamin. Maya-maya, naramdaman ni Cersei na nag-a-activate ang bato sa loob niya. Hudyat na magsisimula na ang emergence. Inutusan ni Fastos si Makari na hanapin ang pinagmulan ng emergence at gamit ang kanyang super speed, nilibot niya ang buong mundo hanggang sa matukoy ang tamang lugar, isang aktibong bulkan sa Indian Ocean. Biglang isinuot ni Icarus ang kanyang baluti at inihayag na sana hindi pinili ni Ajak si Cersei. Inatake niya ang pangunahing silid ng barko at ibinunyag na alam na niya ang lahat mula pa nang lisanin nila ang Babylon. Napagtanto ng grupo na si Icarus ang pumatay kay Ajak. Nang bumalik si Makari dala ang impormasyon, sinubukan siyang atakihin ni Icarus, ngunit sinalo ni Kingo ang tama para sa kanya. Hindi na tinitingnan si Icarus bilang pinuno, nais na siyang labanan ni Kingo, ngunit sa sandaling iyon ay inanunsyo ni Sprite na kakampi siya ni Icarus at lumikha ng isang ilusyon upang makaligtas sila. Pagkatapos, sinabi ni Kingo na aalis siya kasama si Karun dahil hindi siya naniniwalang tamang iligtas ang daigdig, sapagkat ang pagsilang ng mga Celestials ay nangangahulugan din ng paglikhaan ng mga bagong planeta. Kinailangan ng grupo ng bagong plano upang punan ang kakulangan ng mga umalis at itinuro ni Droog na nagawa ni Cersei na gawing puno ang isang Deviant. Gayunpaman, may alinlangan pa rin si Cersei dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili ni Ajak. Ipinaliwanag ni Fena na ang isang tunay na leader ay pinoprotektahan ang mga mahal niya at alam ni Ajak mula pa sa simula na mahal ni Cersei ang sangkatauhan. Handa na sa laban, hinayaan ni Cersei si Fastos na alisin ang espesyal na bato mula sa kanyang katawan at gamitin ito upang paganahin ang Unimind. Nagtungo ang mga Eternal sa bulkan at inutusan ni Icarus si Sprite na bantayan ang emergence habang pinapasok niya ang barko. Sinimulan ni Fena ang pakikipaglaban kay Icarus upang ilihis ang atensyon nito at nabigyan ng oras ang iba upang i-activate ang Unimind na siyang nagpatigil sa bulkan. Dali-daling sinubukan ni Icarus na pigilan sila, una niyang hinablot si Droog at pinatay gamit ang kanyang mga sinagmula sa mata, saka inatake ang barko upang pabagsakin ito. Galit na galit, sinimulan ni Makari ang matinding pakikipaglaban kay Icarus habang ang bulkan sa likuran nila ay pumuputok na hudyat ng pagsisimula ng emergence. Tumakbo si Cersei paakyat sa bulkan upang tingnan kung may magagawa pa siya, habang sina Athena at Gilgamesh ay sumama kay Makari upang labanan si Icarus. Ngunit napakalakas ni Icarus at hindi nila siya mapigilan kahit magsama-sama pa sila. Sa sandaling iyon, dumating si Crow at sumali rin sa labanan, tinutukan si Icarus. Gayunpaman, ayaw ng iba na lalo pa itong lumakas kaya inatake muna nila ito. Ikinulong ni Makari si Crow sa isang buhawi ng lupa at sinipa siya ni Fena na nagpadala rito sa loob ng isang kuweba. Sinamantala ni Icarus ang kaguluhan upang habulin si Cersei,
Ngunit ginamit ni Fastos ang isang espesyal na bitag na kanyang inimbento upang hulihin si Icarus at panatilihin itong nakadikit sa lupa. Sa loob ng kuweba, ginamit ni Crow ang boses ni Gilgamesh upang guluhin ang isipan ni Thena at pababain ang kanyang bantay. Ngunit nang sisipsipin na nito ang kanyang kapangyarihan, aksidente nitong binigkas ang salitang ki-remember ni Gilgamesh, kaya nagising si Thena at agad niya itong pinatay. Sa tuktok ng bulkan, nagulat si Cersei nang makakita ng isang yete, ngunit bigla siyang nasaksak. Ang yate pala ay isang ilusyon na nilikha ni Sprite, na matagal nang naiinggit kay Cersei dahil nagkaroon ito ng pagkakataong mabuhay bilang isang ganap na adulto. Inihahanda ni Sprite ang kanyang kapangyarihan upang pabilisin ang emergence, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Drood at pinatumba siya. Biglang yumanig ang lupa at naggalit ang dagat habang umaahon si Tiamat mula sa bulkan. Tumayo si Cersei sa ibabaw niya at sinubukang pigilan siya gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa sandaling iyon ay nakawala si Icarus mula sa bitag ni Fastos at hinabol siya. Gayunpaman, nang makita niya ang babaeng mahal niya, nabalot siya ng mga alaala at hindi niya nagawang patayin si Cersei. Sinamantala ni Cersei ang pagkakataon upang i-activate ang Unimind na nagpalakas sa kanyang kakayahan at nagawang gawing isang napakalaking batong estatwa si Tiamat. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad si Icarus habang umiiyak at lumipad patungo sa kalawakan kung saan siya ay tinupok ng araw, ayon sa alamat na kaakibat ng kanyang pangalan. Lubhang nalungkot si Sprite sa pagkawala ni Icarus, ngunit may natira pang kaunting lakas si Cersei mula sa Unimind. Ginamit niya ito upang alisin ang immortalidad ni Sprite upang mabuhay ito bilang isang normal na tao. Matapos ang kanilang misyon, muling naghiwa-hiwalay ang mga Eternals. Sumama si Thena kina Makari at Droog sakay ng domo upang hanapin ang iba pang mga Eternals. Habang bumalik si Fastos sa kanyang pamilya, pumasok si Sprite sa isang boarding school at nagbalik si Kingo sa paggawa ng mga pelikula. Muling nakasama ni Cersei si Dane na tinanggap siya kung sino talaga siya. Biglang lumitaw si Arishem sa kalangitan at tinawag sina Cersei, Kingo at Fastos. Sinabi niyang alam niyang siya ipinagtaksilan nila, kaya dadalhin niya sila para sa paghukom. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming video tulad nito. Salamat sa panonood.